الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Unang-una mga kapatid sa pananampalatayang Islam ay pinapasalamatan ko si Allah Subhanahu wa Ta'ala sa isa na namang ah, pambihirang pagkakataon at kanya na naman tayong tinipon sa isa na namang napakainam na pagtitipon, at ito ay ang pag-aaral sa kanyang pananampalatayang Islam. At unang-una sa lahat, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ako ay nagpapasalamat kay Allah Subhanahu wa Ta'ala sa lahat-lahat. At pagkatapos nun, ay pinapasalamatan ko din kayo na mga nag-organisa po nitong mga programa na ito upang makapag-aral ang ating mga mananampalatayang mga kapatid. Gantimpalaan nawa kayo ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ng marami pang gantimpala. At pinapasalamatan ko din ang mga patuloy na nag-aaral po dito at nakikinig, no? Naway dagdagan kayo ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ng ah, karagdagan na gana tungo sa pagsasaliksik ng pananampalatayang Islam. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang ating pong magiging topic ngayon ay nag-umpisa na naman po sa isang tanong. Wala nga bang karapatan ang isang babaeng mananampalataya o ang isang babaeng Muslima sa ating pananampalatayang Islam? Kasi hindi naman lingid sa ating kaalaman na merong mga tao na sinisiraan nila ang pananampalatayang Islam. At kabilang na doon sa mga paninira nila ang kanilang pagsasabi na ang mga Muslim o ang mga Muslima na kababaihan, sila ay walang karapatan, no? Sila ay walang kalayaan sa pananampalatayang ito dahil sa mga bagay na kung ano-ano pa ang kanilang mga sinasabi na kesyo pinipilit magsuot ng hijab na hindi pinapalabas ang bahay. At sana itong mga katanungan na ito ay mabigyan po natin ng kaunting kasagutan, no? At naway, kung darating sa atin ang mga katanungan nito sa pamamagitan ng ating lectures na ito, biidhnillah subhanahu wa ta'ala, ay hindi ito umapekto sa atin. Kasi may mga iba tayong mga kapatid na mananampalataya, nawigabayan sila ni Allah, na kapag merong syubha o mga bagay na nagpapapangit sa Islam, na mga ibinabato ng mga kalaban ng Islam, ay pupasok ito sa kanilang puso at nagkakaroon ito ng isang question mark doon sa kanilang puso, at yun ang po ang iniiwasan natin. Kaya po tayo ay nag-aaral. At kapag dumating ito sa inyo ng mga ganitong klaseng katanungan patungkol sa mga babae, ay inshallah kaya nating masagot ito sa pamamagitan ng sinabi ni Allah, sa pamamagitan ng sinabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, at sa pamamagitan ng pagtuturo ng ating mga butihing mga ulama at ang ating mga butihing ustad. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, mga magulang at mga minamahal na kapatid, ang kababaihan sa pananampalatayang Islam ay inangat, no? Inangat ang kanyang manzila, ang kanyang lugar, ang kanyang makana sa pananampalatayang Islam. Binigyan siya ng mga karapatan, binigyan siya ng mga ah, bagay na kung saan kailangan na ibigay sa kanya, yung mga halimbawa na lamang ng mga obligasyon na pagtustos, at kung saan din ibinigay din sa kanya ang mga bagay na kung saan ay hindi ibinibigay sa kanya noong nasa panahon ng jahiliya, no? Ito ay ang pananampalatayang Islam, binigyan siya ng kakaibang pagtrato, no, sa kababaihan natin. Dahil sa jahiliya, pag sinabi nating jahiliya, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ito yung panahon na hindi pa dumating ang pananampalatayang Islam sa atin, no? Yan ang sinasabing jahiliya, na kung saan ang mga tao sa panahon na yon ay talagang lugmok sa kaligawan. Ginagawa nila ang lahat ng kanilang naisin. Ginagawa nila ang lahat ng mga haram
na kung saan ay wala silang tinitingnan na mga bagay dito. Walang bagay na kayang makapagpapigil sa kanila dahil sinusunod nila ang kanilang mga hawa. Sinusunod nila ang kanilang mga nafs, ang kanilang mga sariling kagustuhan na kung saan ay para na nila itong ginawang mga Diyos na wala na silang kinakatakutan. Sa Jahiliya po mga kapatid sa pananampalatayang Islam before yung dumating yung Islam, ang mga kababaihan ay hindi sila binibigyan ng pahalaga. Hindi sila binibigyan ng mga mana. Pag sinabi nating mana, ito yung mga kayamanan na naiiwan ng isang taong namayapa na. Kapag ang isang taong namayapa at may naiwan siyang mga kayamanan at may naiwan siyang mga kamag-anak na babae mula sa kanyang mga anak, sa kanyang mga asawa o ano pa man yan, ang mga mana na ito ay hindi ibinibigay sa kanila, no? Kasi ang pagtrato sa kanila sa unang panahon, ang pagtrato sa mga kababaihan nung wala pang Islam ay parang mga gamit lamang, no, na hindi nila ito pinapahalagahan, no? Hindi nila ito tinutustusan, no? Hindi nila binibigyan na kung ano man yung mga bagay na nararapat na ibigay doon sa mga kababaihan sa unang panahon. Walang pakialam sa talak ang mga kalalakihan noong before ng Islam, kanilang ginagawa ang babae na parang paligayahan lamang o para usan lamang na kung saan papakasalan nila ito at kapag sila ay nagpakasal ay wala silang tinitingnan na bilang o dami, no? At kapag sila ay nagtalak naman, wala silang pakialam kung sino ang itatalak nila. Kasi nga yung mga babae before Islam ay itinuturing lamang na parang mga gamit na kung saan ay ginagamit lamang, no? At yun, hindi rin sila tinutustusan ng kanilang mga asawa kung sila man ay inaasawa ng mga kalalakihan. At yung iba pa sa kanila, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sa panahon ng Jahiliya, ang mga kababaihan ay ginagawa itong mana. Opo, ginagawa silang mana na kung saan ang isang lalaki, kapag siya ay namatay at may mga anak siyang lalaki, yung kanyang asawa ay inaasawa ng kanyang mga anak dahil sa dilim ng kanilang pamumuhay noon nang wala pang Islam. Hindi nila alam kung ano ang halal, hindi nila alam kung ano yung haram, no? Kaya nga ibinaba ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ang kanyang banal na Quran at ginabayan ang mga tao sa tamang landas at ipinakita sila sa kanila kung ano ang mga ipinagbabawal. Kabilang na ditong pinagbawal ni Allah Subhanahu wa Ta'ala na gawing uh, mana ang mga kababaihan. Kanyang sinabi, ya ayyuhalladhina amanu, la yahillu lakum an tarithun nisaa karha. Ayon sa pinakamalapit nitong kahulugan, o kayong mga sumasampalataya ay hindi nararapat sa inyo at ipinagbabawal sa inyo na pakasalan ninyo at gawin ninyong parang pagmamayari o ari-arian ang mga babae na naiwan ng inyong mga ama. No, na kung saan papakasalan ninyo ito na hindi naman nila gusto, no? At yun ay talagang ipinagbawal sa pananampalatayang Islam. At sinabi nga ni Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, si Abdullah ibn Abbas, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ay isa sa mga kumpanyon ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na tinuturing na Bahrul Ummah. Ibig sabihin na sa panahon niya, siya yung may pinaka maraming kaalaman patungkol sa pananampalatayang Islam nung namamayagpag pa at namumuhay pa si Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu. Isa siya sa mga great scholar ng mga sahaba radiyallahu anhum. Kanyang sinabi, kana ar-rajulu fil jahiliyya ahaqqu bi imra'ati abih mimman siwa. In sha'a amsakaha wa in sha'a habasaha. Ayon sa pinakamalapit nitong kahulugan, sinabi ni Abdullah ibn Abbas na ang isang lalaki ay kumbaga sa mana, siya yung mas may karapatan. At ito tinutukoy niya sa Jahiliya po, before yung Islam. Siya yung mas may karapatan sa kanyang naiwan ng kanyang tatay na kanyang asawa, no? Kumbaga sa panahon din nila naiulat na kapag namatay
ang kanilang tatay at may naiwan itong asawa, ay hahagisan nila ito ng thawb. Ibig sabihin, hagisan nila ito ng damit at magsisilbi ito na sinyales na itong babae na to inaasawa niya na, no? So ganun yung sinabi ni Ibn Abbas na yung kanyang mga anak ay mas may karapatan kaysa sa ibang mga kalalakihan. At yun ay pinagbawal sa pananampalatayang Islam, no? Sabi niya, insya amsakaha, kung nanaisin ng lalaki na yon ay pwede niya itong hawakan, gawin niya itong asawa, gawin niya itong ari-arian, o di kaya ay habasaha, ibig sabihin ay ikulong niya at pigilan niya ang ibang mga lalaki na makapag-asawa dito. Tingnan niyo kung gaano tinatrato yung mga kababaihan sa jahiliya, no? Tinatrato ng parang laruan, tinatrato na parang bagay lamang, no? At walillahil hamd, dumating ang Islam, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ito ay sinira yung mga ganitong mga paniniwala. Okay? At kabilang sa ginagawa sa mga kababaihan, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sa panahon ng jahiliya, no? Kapag namatay ang asawa nitong lalaki, ay kinukulong siya sa isang bahay, na kung saan bahay na maliit at hindi pwedeng lapitan ng kahit na sino kapag namatay ang kanyang asawa. At sa kalagayan na yon ay hindi siya pwedeng maligo. At ito ay naiulat sa kwento ni Zainab Salama na kanyang sinabi, kanat al-mar'a fil jahiliya idha mata zawjuha, ay ang babae daw sa panahon ng jahiliya kapag namatay ang kanyang asawa, jalasat fi haush. Ibig sabihin, umuupo ito sa isang bahay na maliit, no? Wajurridat malabisuha. At tinatanggal yung kanyang mga damit, mga saplot na wala siyang mga damit. Wabakiyat sanatan la taqrabu tiban. At mananatili siya sa bahay na yon na hindi man lang pwedeng gumamit ng pabango, wala maan, at hindi man lang pwedeng makagamit ng tubig, ibig sabihin pampaligo, no? Hatta takhruj ba'da al-hawl, at kapag nakalipas na yung isang buong taon, siya ay lalabas mula sa bahay na yon na sinasabi ni Salama na mumtinatur raiha, na napakabaho ng kanyang amoy dahil sa wala itong ligo. Kabihatul mandar, pangit tingnan, no? Fatarmi ba'da intiha iddatiha. At pagkatapos nun ay itatapon siya. Pagkatapos nun ay itatapon siya sa isang balon, ay sa iba pang mga kwento noon, no, sa kwento na ito. Itatapon siya sa isang balon na sign lamang yun na tapos na yung kanyang idda. No, sa Islam, inalis yung mga bagay na to dahil ito ay pagpapahirap at kawalang katarungan at kalapastanganan sa mga kababaihan. Noong dumating ang Islam, ito ay sinira lahat ng mga bagay na kung saan ay nakakakuha sa mga karapatan ng mga kababaihan at nakakalapastangan sa kanilang mga karapatan. Ang Islam ay tinanggal ang mga bagay na ito, no? At pinalitan ng pinakamainam na batas sa lahat. At ayon pa sa iba pang sa jahiliya, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, na ang mga babae ay kung sino-sino lang ang lumalapit sa kanya, at kapag siya ay nabuntis ay ibibigay niya yung anak niya kahit kanino doon sa mga lalaki na yun. Wal billah. Sa Islam, hindi po ipinahintulot yon at ipinagbawal po ang zina, no? At kahit nga po yung lahat ng reason na makapagpapapunta sa dalawang alipin, babae at lalaki, tungo sa zina, ito ay pinagbawal. Halimbawa ng chatting. Ito ay pinagbawal sa Islam dahil sa pangangalaga sa karapatan ng mga kababaihan. No? At kabilang, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sa ginagawa sa mga kababaihan na napakatindi at talagang nakakapanghina, ay ang mga tatay nalulungkot sila kapag sila ay binalitaan ng isang babae. Ibig sabihin, nanganak ang kanilang asawa at ang anak nito ay babae. Dahil sa unang panahon sa jahiliya, ang babae, kapag may babaeng bata, ito ay matuturing na kahinaan para sa isang tribo. Dahil sa unang panahon, bakit? Dumadami yung digmaan, palakasan ng empire, palakasan ng mga nasyon, no? Sakop dito, sakop doon, digmaan dito, digmaan doon. Kung marami ang babae sa isang empire o sa isang nasyon,
marami ang babae dito at mga bata at mga matatanda o mahihina, katotohanan na yung nasyon na yun ay mahina at maaari silang masakop. Kaya sa panahon ng Jahiliya, nalulungkot sila kapag sila ay nagkaroon ng mga anak na babae. At ito ay sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang banal na Quran. Wa idha bushira ahaduhum bima daraba lirrahmani matala. At kapag sila ay binalataan ng isang balita na kung saan ang balita na ito ay ang panganganak ng kanyang asawa ng isang babae, at yung babae na to, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sa time nila, ah, inaano nila kay Allah subhanahu wa ta'ala, kumbaga pinagbibintangan nila si Allah subhanahu wa ta'ala na may mga anak siyang mga kababaihan, no? At ito ang sinasabi nila ng mga malaika. At sinasabi nila na anak ni Allah ang mga babae at sa amin ang mga lalaki. Dahil sa pagmamalaki nila at sa kawalan nila ng pananampalatayang sa kawalan nila ng pananampalataya sa kanilang Diyos, no? Sabi, wa idha bushira ahaduhum bima daraba lirrahmani matala, dhalla wajhu muswadda. At kapag nangyari iyon, siya ay, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang kanyang muka ay nagkakaroon ng kalungkutan at nangingitim sa sobrang lungkot. No? Ito ay parang kapintasan talaga sa kanilang panahon. At sinabi pa ni Allah subhanahu wa ta'ala, yatawara min alqawmi min su'i ma bushira bihi ayumsikuhu ala hun. At sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala na ang mga ganitong nabiyayaan ng anak na mga babae, sila ay nagtatago sa kanilang mga kapitbahay, sa kanilang mga kakilala, no? O sa mga tao dahil sa kahihiyan na nangyari sa kanila. Ito kahihiyan, no? At kapag nangyari iyon na nagtatago sila, nagkakaroon siya ng matinding pag-aalinlangan at pagdadalawang isip kung ang bata ba, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, am yadussuhu fit turab, kung ililibing ba niya ang bata ng buhay, subhanallah, fit turab, ala sa'a ma yahkumun. Bago, before pa yung ayanan, ayumsikuhu ala hun, ibig sabihin, hayaan ba niyang mabuhay ang bata na ito pero magiging pasakit ito sa kanila at magiging kahihiyan ito sa kanila, o di kaya am yadussuhu fit turab, o kaya ay ililibing ba nila ito ng buhay sa turab. Sa jahiliya po mga kapatid sa pananampalatayang Islam, lalong-lalo na po sa mga Arabo, para maiwasan yung pagkakaroon ng anak na babae, may mga time na ang ilan sa mga Arabo ay inililibing nila ng buhay ang kanilang mga anak na babae. No? Upang umiwas lamang doon. At nung dumating ang Islam, talagang ipinagbawal ang gawain na yon ng sukdulang pagbabawal dahil ito ay pagpatay sa isang walang kamuwang-muwang na buhay, at ito ay pinagbabawal ng Islam. So yun mga kapatid, nililibing ang iba sa mga bata, no, na mga kababaihan. Ilan lamang ito sa mga itsura ng pagpapasakit sa mga kababaihan before pa yung Islam. At sa mga ibang lugar, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kung di ako nagkakamali, sa parting Asia, sa kontinente ng Asia, na sa unang panahon, na kapag ang isang king, king na lalaki, kapag ito ay namatay at marami siyang asawa, alam niyo po ba ang ginagawa sa mga asawa na yon? Sinusunog at nililibing ng buhay kasama yung bangkay ng hari. Ganito yung mga kasuklam-suklam, kagimbal-gimbal na mga pangyayari noong unang panahon na wala pa ang Islam. No? At walang batas na umiiral sa kalupaan noon, at wala pa, hindi pa umaabot sa mga kontinente na to yung pananampalatayang Islam. Kapatid sa pananampalatayang Islam, mga magulang sa pananampalatayang Islam, katotohanan na sinisira ng Islam ang mga bagay na lumapastangan sa mga kababaihan at inangat ang kanilang mga manzila, inangat ang kanilang mga posisyon, ang kanilang mga lugar dito sa tahanan ng Islam, dito sa ating pananampalatayang Islam. At mula rito mga kapatid sa pananampalatayang Islam, mula sa pagbigay ng kanilang mga karapatan at pag-angat sa kanilang mga tahanan at sa kanilang mga manzila, sa kanilang mga kalagayan, at pagbibigay ng kabaitan sa kanila ni Allah subhanahu wa ta'ala,
ay ginawa sila ni Allah subhanahu wa ta'ala nakasama sa mga wajibat. Alam naman natin mga kapatid sa pananampalatayang Islam na ang mga alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala kapag binigyan niya ito ng mga wajibat, ang kapalit nito ay mga biyaya, no? Kaya nung dumating ang Islam, isinama sila ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga dapat bigyan ng wajibat, no? Walahunna mithlul ladhi alayhinna bil ma'ruf. At sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala at nararapat sa kanila na bigyan sila ng mga karapatan, ng mga wajibat na kagaya ng pagbibigay nila sa kanilang mga asawa ng mga karapatan. No? Yan ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala. At siya din ay kasama sa gantimpala na ibinibigay ni Allah sa mga alipin at sa mga pag-uutos. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang banal na Quran, Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat والقانتين والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Ayon sa pinakamalapit nitong kahulugan mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala katotohanan na ang mga Muslim at nagbanggit si Allah subhanahu wa ta'ala ng mga iilang katangian, no? Sinabi niya dito yung mga mananampalataya na mula sa mga kalalakihan, yung mga mananampalataya na mula sa mga kababaihan, yung mga may takot kay Allah subhanahu wa ta'ala, yung mga mabubuting mga tao na may takot kay Allah subhanahu wa ta'ala mula sa mga kalalakihan at mga kababaihan, at yung mga tapat na mula sa mga kalalakihan at yung mga tapat mula sa mga kababaihan at yung mga mapagsabar mula sa mga kalalakihan at yung mapagsabar mula sa mga kababaihan. Hanggang sa dulo ng aya, ano ang sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanila? Ibig sabihin, sinama dito yung mga babae. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, A'addallahu lahum magfiratan wa ajran 'azim. Inihanda sa kanila ni Allah subhanahu wa ta'ala ang isang kapatawaran at ang isang awa na napakadakila ng mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Masya Allah. Ito yung mga binigay ni Allah subhanahu wa ta'ala sa ating mga kababaihan. Ginawa ang mga kababaihan sa pananampalatayang Islam nang dumating na ang Islam, sila ay ginawang mga ina, no? Na nararapat igalang ng mga anak. At sa isang hadith, alam naman natin ito mga kapatid sa pananampalatayang Islam, na kung ano ang karapatan ah, ng isang nanay sa kanyang mga anak. At sa isang hadith, nabanggit doon na may dumating na isang lalaki kay mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at kanyang sinabi, nagtanong siya dito kay mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, Man ahaqqun nas Man ahaqqun nasi bi husni sahabati? Sinabi niya, Ya Rasulullah, sino ang tao na may karapatan para sa aking magandang pakikitungo sa kanya at mabutihan sa kanya? Ito ay tinanong ng isang lalaki na dumating kay mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At sinabi ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Qala ummuk. Sabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, ang iyong ina. At pagkatapos nun ay tinanong na naman siya, Qala thumma man. Sinabi niya, sino pa man, O ya Rasulullah, pagkatapos ng aking nanay? Qala thumma ummuk. At pagkatapos nun ay pangalawang beses sinabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. At nagtanong na naman, at pagkatapos nun niya, Ya Rasulullah, Qala thumma man. At kanya sinabi, Qala thumma ummuk. At pagkatapos nun ay sabi, ang iyong nanay, pangatlo na. At pagkatapos nun tinanong na naman ng lalaki, Qala thumma man. Sino pa ya Rasulullah? Qala thumma abuk. Binanggit ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam ang nanay ng 3 beses dahil sa bigat at taukid, o ibig sabihin sa ginawang talagang mabigat ang responsibilidad
ng pagrespeto at dapat pakikipagmabutihan sa isang nanay. Pero hindi naman nangangahulugan mga kapatid sa pananampalatayang Islam na pag ito ay pagmamaliit sa karapatan ng mga tatay. Binanggit lang sa hadith na ito ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam marahil dahil ang isang nanay ay malaki talaga ang kanyang sakripisyo sa kanyang mga anak, no? Wala dito ang pagdadalang tao niya dito sa kanyang sinapupunan ng mahigit sa siyam na buwan, no? At sa buwan na yon, sa loob ng siyam na buwan na yon ay talagang nahihirapan ng nanay, napupuyat, napapagod. So, ito ay sinabi ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ginawa rin siyang asawa, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam na ang babae sa tahanan ng Islam ay ginawang asawa na kung saan ay nararapat na mahalin, no? At pakisamahan, pakitunguhan ng maayos ng kanyang asawa. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, at pakitunguhan ninyo sila, samahan ninyo sila ng mabuti at magandang pakikitungo, no? Para sa ating mga asawa. Isa mga asawang mga kababaihan diyan, pinapayo ko po unang-una sa aking sarili at pagkatapos sa inyo na pakitunguhan natin sila ng mabuti at mahalin natin sila, ibigay natin sa kanila yung nararapat na pagmamahal na kung saan ito ay itinuro sa pananampalatayang Islam. At wag tayong lalampas sa mga boundaries, no? Sa mga boundaries na kung saan ito ay maaaring makapaghatid sa atin sa mga bagay na hindi ka nais-nais at ipinagbabawal sa pananampalatayang Islam. Sa pananampalatayang Islam din, nung dumating ang pananampalatayang Islam, ay ginawa ang mga babae na anak na kung saan binigyan ito ng mga karapatan, no? Na taliwas doon sa jahiliya. Sa jahiliya wala silang mga karapatan. Kumbaga sa ano, hindi nagmamatter ang kanilang mga opinion. Walang silbi ang kanilang mga sinasabi noon sa para sa ayamul jahiliya o sa panahon nang wala pa ang Islam, no? Binigyan sila ng mga karapatan sa Islam at hinikayat ang mga magulang ng mga kababaihan, ng mga anak na sila ay alagaan at magsabar sa kanila at malugod at matuwa sa kanila, no? At mahalin sila ng buong puso. Kaya dumating sa isang hadith, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, man kana lahu thalathu banatin fasabara alayhin. Sinabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, sino man ang merong tatlong kababaihang anak at siya ay nagsabar, nagtimpi sa kanila, sa kanilang pagpapalaki, nagtimpi sa pagtuturo sa kanila na maging matuwid, nagtimpi sa paghahanap buhay para sa kanila, no, sa pagtustos sa kanila, sa pagbigay ng kung anuman ang inubliga sa kanila, at pagkatapos wa at'amahunna wa saqahunna, at pagkatapos nun ay pinakain sila at pinainom sila, ibig sabihin dito sila ay tinustusan at pinalaki ng maayos. Wa kasahunna min jiddati, at pagkatapos nun ay dinamitan sila, no? Nagsasalita pa rin ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam patungkol sa pagtustos sa mga anak na kababaihan. Kunna hijaban lahu minan nar yawmal qiyamah. Ang mga ito ay magiging magsisilbing tagatakip sa kanya, o ibig sabihin magsisilbing hijab para sa kanila sa mula sa apoy na naglalagablab na impyerno sa araw ng paghukom. Allahu Akbar, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Kaya kung meron tayong mga anak na kababaihan, masya Allah, alhamdulillah, dahil binigyan tayo ng isang malaking gantimpala ni Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa hadith na ito at dahil sa iba pang mga hadith na nabanggit ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Katotohanan, mga kapatid, na napakaraming hadith na nabanggit patungkol sa pag-aalaga ng isang batang babae at ito ay papalakihin at kung mas lalo na kung ito ay anak niya. Napakaraming mga hadith ang naiulat patungkol sa mga kabutihan nito ng mga kapatid sa pananampalatayang Islam. At meron pang isang hadith
na naiulat at kwento mula kay Aisha radiyallahu anha na qalat, kanyang sinabi, atatni imra'atun wa ma'aha ibnatani laha. Sabi ni Aisha radiyallahu anha, isa sa mga asawa ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, merong dumating sa akin na isang babae at tabaan, syempre isa siyang nanay at kasama niya ang kanyang dalawang anak na babae. At yung anak na babae na yun ayon sa ibang riwaya ng hadith, sapagkat pag sinabi kasi nating riwaya, ibig sabihin ay may ibang narration, no? Maaring dito ay iba yung pagkakasabi at dito iba yung pagkakasabi, pero isa lang yung kanilang kahulugan. Sa ibang narration, mga kapatid sa pananampalatayang Islam sa hadith, sinabi na Aisha radiyallahu anha na may dumating sa kanya at yung babae na yun ay nanghihingi sa kanya ng makakain. Okay? Fa'ataytuha tamratan. Binigyan ko siya ng tamar sapagkat wala rin sila sa pamumuhay nila noon, mahirap din sila. Walang nahanap si Aisha radiyallahu anha mu'minin na maaaring ibigay sa kanila. Okay? Kaya sinabi ni Aisha, fa'ataytuha tamra, isang tamar lang. Tamra wahida. Wa shaqqatha nisfayn bayna ibnatayha. At yung tamar na yon, pakita naman po natin yung tamar na maliit lang yon, no? Merong mga malalaki, pero ipagpalagay na lang natin na yung tamar ay yung regular size lamang. Maliit lang yung tamar na yun at hinati pa ito ng babae at ibinigay sa kanyang dalawang anak, yung hati na yun. Walam ta'kul shay'an minha, at hindi siya kumain sa tamar na yon, ipinaubaya, no? So, sa pangyayaring yon, sabi ni Aisha, nagulat ako. Fa'ajabani amruha. Nagulat ako sa ginawa niya dahil yung tamar na yun maliit at hinati niya pa sa kanyang dalawang anak at hindi na siya kumain. Nagpaubaya siya. Masya Allah. Pagmamahal talaga ng nanay, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Alam naman natin yung pagmamahal ng nanay, no? Na talagang pag nagmahal sila sa kanilang mga anak kahit nawala na sila. Okay? فخرجت ودخل النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته. At nung lumabas na yung babae na yun sa bahay niya, pumasok naman ng Rasul sallallahu alaihi wasallam at ito ay may tuturing sa adab ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na kung may ibang tao, lalong-lalo ng babae, ay hindi ito basta-bastang pumapasok sa pamamahay, no? Nung pumasok ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, sinabi ito ni Aisha radiyallahu anha sa kanya. Kwento niya kung ano yung nangyari. At sabi ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ibtiliya bi shay'in min al-banat kunna sitran min an-nar. Sabi ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino man ang subukin ng isang bagay sa kanyang mga anak na kababaihan, sabi niya, kunna sitran minan nar. Yung bagay na yun ay yung mga anak na kababaihan na yun ay magsisilbing sitr. Ibig sabihin magsisilbing takip sa kanya mula sa naglalagablab na apoy ng impyerno. Allahu Akbar. Ibig sabihin na malayo o di kaya ay maliit yung tsansa na kung saan makakapasok ang mga nag-aalaga sa mga kabataang kababaihan. Allahu Akbar, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Kaya kung tayo ay may mga anak na babae, pag inamin natin, pag-usayin natin ang pagpangangalaga sa kanila dahil may mga hadith, mga kapatid, at dahil turo ng Islam na pagbutihin ang pag-aalaga sa kanila, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Hindi kagaya sa jahiliya. Okay? Na kapag sila ay nanganak ng kababaihan, ito ay kanilang kinakahiya at ang iba sa kanila ay nililibing pa nila kagaya ng nabanggit natin kanina. Okay, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. At mula sa mga karapatan ng kababaihang anak sa kanilang mga ama o sa kanilang mga magulang ay ang paasawahin siya ng may magandang pag-uugali at relihiyon. No? Hindi kagaya sa ayamul jahiliya na kung saan ang mga babae ginagawang parang laruan lamang, ginagawang mana, ibinibigay sa kahit na sino. Dito sa pananampalatayang Islam, binigyan sila ng karapatan na paasawahin ng isang matinong lalaki, no? Ng isang mabuting lalaki at mabait na lalaki. Sabi nga ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza atakum man tardawna khuluquhu wa dinah,
Sabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, kapag may dumating sa inyo na kinalulugdan ninyo ang kanilang pag-uugali at ang kanilang relihiyon, ibig sabihin ang tao na ito, ang lalaki na ito ay dumating sa inyo na gustong hingin ang kamay ng inyong anak o gusto siyang pakasalan, na ang kanyang pag-uugali ay maganda naman at ang kanyang relihiyon, siya ay relihiyoso, siya ay isang mananampalatayang Muslim na relihiyoso, nagsasala ng 5 times a day, no? Hindi umiiwas sa sala, hindi tinatamad sa sala. Sabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, kapag dumating sa inyo ang ganitong lalaki, fazawwiju. Ibig sabihin ay ipaasawa niyo na ang inyong mga anak dito. Bakit? Sabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, illa taf'alu takun fitnatun fil ard wa fasadun fil ard. Ay sa pinakamalapit itong kahulugan. Kung hindi ninyo gagawin ito ay kinakatakutan ko, sabi ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na ito pa ay maging fitna, okay, sa kalupaan at maging kasiraan sa kalupaan at malaking kasiraan. Kung titingnan natin mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sa panahon kasi nila madaling mag-asawa, pero ngayon sa panahon natin, mahirap na mag-asawa. Ang dami nang hinihingi. Kung titingnan natin ay yung sinabing ito ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, which is na sa panahon niya mahirap pang madaling mag-asawa at ngayon mahirap na. Parang kahapon lang niya sinabi, no? Parang sa panahon lang natin sinabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam na nagpapatunay lamang sa kanyang pagiging totoong propeta. Okay mga kapatid sa pananampalatayang Islam, na nagpapatunay sa kanyang pagiging propeta. Kasi kung titingnan natin mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang kalagayan ng mga binata ngayon, no? Ang kalagayan ng mga binata ngayon, kung sila ay pupunta sa isang pamilya na siya naman ay mabuti, no? Siya naman ay gusto niya ng kabutihan at pagkatapos gusto niyang mag-alok ng kasal para sa kanyang anak, para sa isang babae at pumunta siya sa tatay, sa mga magulang. Ang ginagawa ng ibang magulang ay pinapahirapan pa ang lalaki na ito. Ang daming hinihingi, okay? Ang daming kinakailangang gawin. So ito po ay labag sa Islam, no? At hindi ito po ang payo ng propeta. Sapagkat ang payo niya sa mga magulang ay paasawahin na agad kung ang tao na ito ay relihiyoso at mabait na tao, paasawahin na agad. Kasi kung bakit, kung hindi nila gagawin ito ay maaaring maging fitna pa. Sabi nga, kapag pinahirapan yung bagay na halal, dadali yung bagay na haram. No? At ito po ang iniiwasan natin sa pananampalatayang Islam. Okay? Isa ito sa mga karapatan ng mga kababaihan na paasawahin sila ng matinong mga lalaki at hindi sino-sino lang. Ganun na din mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sa mga karapatan na ibinigay sa kanya ng Islam, ay ang kunin ang kanyang pananaw kung merong may gustong mangasawa sa kanya. At hindi pilitin ang mga kababaihan na mag-asawa. Bagkos ay hihingin pa rin ang kanyang pananaw kung papayag ba siya dito. Sapagkat sinabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, la tunkahu tayyib hatta tustamar. Ibig sabihin, hindi papakasalan ng isang babaeng nakapag-asawa na noon. Pag sinabi kasing tayyib, yung babaeng nakapag-asawa na noon, no, at nawala ang kanyang asawa, ibig sabihin, kung hindi ito tinalak, hindi siya iniwalayan, o di kaya ay namatay ang kanyang asawa. Basta wala na siyang asawa at natapos na ang kanyang idda. Sabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, la tunkahul tayyib hatta tustamar. Hindi pwedeng pakasalan ng isang babaeng ito hangga't hindi inihingi ang kanyang kapahintulutan. Okay? Wala tunkahul bikru hatta tusta'dan. Ibig sabihin, hindi pwedeng pakasalan ang isang babaeng birhen, yung hindi pa nakapag-asawa noon, kung hangga't ito ay hindi napapagpaalaman. So, ibig sabihin, kailangan munang magpaalam doon sa babae na yon. At sa ibang riwaya ng hadith, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang Rasul sallallahu alaihi wasallam, tinanong siya, paano malalaman
yung kapahintulutan ng babae na to. Yung ibig sabihin yung birhen na babae. Sabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, malalaman ang kanyang kapahintulutan kung siya ay mananahimik. Ibig sabihin kung manahimik ang isang birhen na babae kapag siya ay ah, may gustong mangasawa sa kanya, ibig sabihin, pumapayag siya sa bagay na iyon. Pumapayag siya sa pangangasawa sa kanya. Dahil ang isang birhen na babae, minsan ay nagiging sobrang mahiyain siya, no? At hindi niya kayang magsalita ng kanyang sarili. Kaya sabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, sabi ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang kapahintulutan niya ay ang kanyang pananahimik. Okay? Kabilang din mga kapatid sa pananampalatayang Islam, na ibinigay sa karapatan ng kababaihan nang dumating na ang pananampalatayang Islam ay ang pagbigay sa kanya ng kanyang mahar kapag siya ay ikakasal na. Okay, unlike sa jahiliya, walang mahar-mahar. Kasi nga parang ginagawa lang silang mga gamit o mga bagay, no? Sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa atun nisaa sadaqatihin na nihla. Ibig sabihin, kayong mga mananampalataya, ibigay ninyo kapag gusto nyong pangasawahin ang isang babae, ay ibigay ninyo sa kanila ang kanyang mahar, yung sadukat, no? Ito ay utos ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanila, o yung mga bridal gift, yung mga mahar, no? At hangga't maaari, isa sa mga sunna ng kasal ay yung pagpapadali sa kasal at yung kakayanin lamang ng lalaki na ibigay at hindi na dapat pahirapan pa. Kabilang din mga kapatid sa pananampalatayang Islam sa karapatan na ibinigay sa kababaihan na mula sa pananampalatayang Islam ay ipinahintulot sa kanya ang pagmamay-ari. Yung mga kababaihan sa atin sa pananampalatayang Islam, hindi sila pinigilan na humawak ng kanilang mga ari-arian. Hindi kagaya sa jahiliya, na kung saan wala silang karapatan na magmay-ari ng isang bagay. Pinahintulutan din sa pananampalatayang Islam ang mga kababaihan na bumili at magtinda at magnegosyo o maghanap buhay. Pinahintulot din ito sa pananampalatayang Islam. Kabilang din sa binigay sa mga kababaihan, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ay inobliga sa kanyang tatay ang pagtustos, at kapag siya ay nakapag-asawa naman ay binigay ang obligasyon na ito sa kanyang asawa. Nararapat na tustusan siya at gastusan siya ng kanyang asawa, no? Kabilang ito sa mga karapatan na napakaganda na ibinigay ng pananampalatayang Islam sa ating mga kababaihan. Kabilang din sa karapatan na ibinigay sa kanila ay pwede silang magmana ng kayamanan. Sa jahiliya, hindi sila pwedeng magmana. Pero dito sa atin, sa pananampalatayang Islam, nung dumating ang Islam, ay pwede silang magmana ng mga kayamanan na iniwan ng kanilang mga magulang. Sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa banal na Quran, yusikumullahu fi awladikum lidzakari mithlu hadhil untayayn. O kayong mga magulang, pinapayuhan kayo ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa inyong mga anak na kapag kayo ay namatay na at iniwan nyo sila, ay bigyan nyo sila ng mga mana ninyo, mga karapatan nila, na kung saan ang bahagi na ibibigay ninyo sa inyong mga anak na lalaki ay mas doble kaysa doon sa babae. Lidzakari mithlu hadhil untayayn. Ibig sabihin, bibigyan din yung babae, pero kinakailangan na yung sa lalaki ay doble, at ito ay pinapag-aralan, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Sa Sharia, sa batas o di kaya sa kursong Sharia, ay may isang espesipikong kurso dito para lamang sa mga mana. Kasi malawak na usapin ito at nakakahilo ito, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Kabila sa karapatan ng mga kababaihan, siya ay na ibinigay sa kanya ng Islam, kabilang sa mga karapatan na ibinigay sa kababaihan, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ay ang hindi siya pigilan sa pag-aasawa ng kanyang mga magulang, kung itong pagpigil na to ay dahil lamang sa makamundong bagay. Ibig sabihin, hindi pinapahintulot sa mga magulang na pigilang mag-asawa ang kanilang mga anak ng dahil lamang sa makamundong bagay. Halimbawa, may darating sa mga magulang na gustong mangasawa sa kanyang anak at nakikita naman nila na ang lalaki na yon ay mabait, na ang lalaki na yun ay relihiyoso,
na ang lalaki na yon ay nagtatayo, nagsasagawa ng 5 beses sa pagdarasal sa isang araw, ngunit sa kabila nun, sa kabila ng mga bagay na yon na nabanggit din naman sa hadith na dapat ay ipaasawa na iyon, ay hindi nila ito pag-aasawahin. Bakit? Dahil ang lalaki ay mahirap lamang. Dahil ang lalaki ay walang kakayanan. Dahil ang mga magulang ay gusto ang mayamang lalaki. Dahil ang mga magulang ay gusto ng mga iba-iba pang mga makamundong bagay. So sa pananampalatayang Islam, hindi po ito pinapahintulot mga kapatid sa pananampalatayang Islam. At marami pa mga kapatid sa pananampalatayang Islam ng mga karapatan na ibinigay para sa ating mga kababaihan sa ating pananampalataya. So yung mga naninira sa pananampalatayang Islam, nagsasabi sila ng kung ano-anong mga bagay patungkol sa Islam at sinisira nila ang Islam sa imahe ng mga babae. Wala silang gusto sa mga kababaihan kundi sirain ang ating mga kababaihan na mga mananampalataya. Gusto nilang ilabas ang ating mga kababaihan sa kanilang mga hijab, subhanallah, para sa kanilang mga sariling kagustuhan. Gusto nilang itong mga kuffar na to ay gusto nilang mangyari sa ating mga kababaihan na lumabas sa kanilang mga hijab at pagkakitaan ang kanilang mga picture. Gusto nila na malihis ang ating mga kapatid sa pananampalatayang Islam mula sa ating perpektong pananampalataya. Kaya sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga tao na ito, وَيُرِيدُونَ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا. At gusto ng mga taong iyon na sumusunod sa kanilang mga sariling interes, sa kanilang mga sariling kagustuhan, na kayo ay malihis sa inyong pananampalataya ng malaking pagkalihis, no? Wala silang gusto sa mga kababaihan nating mga mananampalataya maliban ang kasiraan, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Dahil lalong-lalo na yung mga kalaban ng Islam, gustong-gusto nilang sirain ang mga kababaihan dahil kung masisira nila ito, katotohanan na masisira nila ang future ng ummah. Masisira nila ang future ng Islam, no? Sapagkat bakit? Ang mga kababaihan ng mga Muslima, kapag sila ay nanganak, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, at ang mga kababaihan na ito ay mga salihat, ibig sabihin ay talagang may inam at mga babaeng mga relihiyosa, katotohanan na ang kanilang magiging anak ay ganun din. Magiging maayos din at magiging mustaqim din sa relihiyon at pananampalatayang Islam. Okay? Yung mga kalaban ng Islam, ito yung gusto nilang sirain muna, yung mga babae. Pagkat kapag nasira yung mga babae sa ating mga mananampalataya, wala na. Masisira din yung ummah. Kaya huwag po tayong magpapadala, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam sa kung ano man ang kanilang gusto. Huwag natin silang paniwalaan na kinakailangan ng babae lumalabas ng bahay, kinakailangan na ang babae ay ganito, hinuhubad ang kanyang hijab, magkaroon siya ng kalayaan. Wallahi mga kapatid, marami pong taong ganyan. Kapag yung lalong-lalo na yung mga nasa field ng da'wa, alam po nila yon na maraming mga tao na nagsasabi na gano'n na walang kalayaan ng mga babaeng mananampalataya dahil sa hijab, dahil sa kanyang relihiyon, dahil sa kanyang soto, ano pa man. So hanggang dito na lamang po mga kapatid sa pananampalatayang Islam, at kung